Si Executive Secretary Ralph Recto ay wala raw kinalaman sa politika yung mga programa ng pamahalaan at pinabulaanan din ang issue sa kalusugan ng Pangulo. Si Pangulong Marcos naman ay naging matagumpay yung programa na may kinalaman sa local government at yung pagbibigay ng karampatang tulong ng national government sa mga ito. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Isa Cotoner. Iginiit na Executive Secretary Ralph Recto ng pamamahagi ng tulong ng pamahalaan ay bahagi ng isang pambansang programa at hindi lamang nakatuon sa Batangas. Sa kanyang talumpati sa programang Batangas Bawat Bayan Makikinabang, pinabulaanan ni Recto ang mga kumakalat na maling impormasyon hinggil sa kalusugan ng Pangulo. Ayon sa kanya, maayos ang kalagayan ng leader habang patuloy na ipinatutupad ang mga inisyatiba ng pamahalaan. Binigyan din ng opisyal na ang programang ito ay hindi Batangas only na proyekto, kundi isang national commitment na layong maabot ang iba't ibang bahagi ng bansa. Anya, walang halong pamumulitika o color coding ang mga programa ng gobyerno at ipinatutupad ang mga ito sa buong Pilipinas. Uunahan ko na rin ang mga mahilig agad maglagay ng kulay sa lahat ng bagay. What we are doing here today is not a Batangas-only story. This is not a hometown accommodation. This is not a regional favor. This is a national commitment. Ito'y ginagawa sa buong bansa. Lahat ng lalawigan at lungsod, bayan at barangay. Tulad ng paninira ng kakarampot na lagtutay ang mga isip. This is a high-energy presidency of a healthy leader. Walang wheelchair, walang tungkod at hindi uugod-ugod. Kaugnay nito, sinabi ni Recto na handa siyang tumugon sa isang petisyon sa Korte Suprema na nananawagan sa Chief Executive at sa kanya bilang Executive Secretary na sumailalim sa hair follicle test at iba pang pagsusuri. Ang petisyon ay may kaugnayan sa matagal ng alegasyon ng paggamit ng ilegal na droga na hanggang ngayon ay nananatiling hindi napapatunayan, pati na rin ang pagdating sa kalusugan ng Pangulo. Sa kabila nito, iginiit ni Recto na bukas siyang magbigay linaw sa publiko kung kinakailangan. We will comment soon. We will follow the Supreme Court and provide a comment. But just like I said earlier, nakita naman ninyo kayo, Malacanang press corps kayo. Hindi nga ninyo kaya sumabay sa Pangulo pag siya tumatakbo. Ito kanina, nakikita naman ninyo ang schedule ng Pangulo. At yan, nakikita nyo sa labas, ay yun doon pa sa mga meeting sa loob. So sabi ko nga, napakasipag ng ating Pangulo. Samantala, tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpapatuloy ang pagbibigay ng tulong ng pambansang pamahalaan sa lahat ng lokal na pamahalaan sa bansa. Ayon sa Presidente, ibinaba na ang mga programa hanggang sa antas ng barangay upang mas maraming mamamayan ang direktang makinabang. Binigyan din niya na nakasalalay sa maayos na pagtutulungan ng pambansa at lokal na pamahalaan ang tagumpay ng mga programa. Hindi kaya ng national government gawin lahat yan kung hindi tulungan ng local government. Kaya po, ito po ang naging resulta po niyan. Ang naging bunga po niya ng pag-iisip na yan, itong mga programang kagaya nito na LGSF na nagbibigay tayo sa local government executives nang sa ganon ay magawa nila lahat ng mga kanilang pangangailangan. At naisip din namin ngayong araw, pinangunahan ng Pangulo, katuwang Executive Secretary ang pamamahagi ng tulong sa lalawigan ng Batangas. Umabot sa 235,000 na mga residente ang nakatanggap ng bigas, habang tig 200,000 na tulong pinansyal naman ang ipinagkaloob sa 1,078 na mga barangay. Mayroon ding tig 100,000 na inilaan para naman sa mga presidential scholars. Ang pondo para sa mga programang ito ay nagmula sa Local Government Support Fund at Social Civic Projects Fund na layong mapabilis ang paghahatid ng tulong sa mga lokal na pamahalaan. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng direktang suporta sa mga barangay upang mapabuti ang serbisyo sa mamamayan. Mula sa Batangas, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines. The #1 and most trusted source of news and information, Basta Radio, Bombo.
For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.